Hindi na kontento dun si mama. Hindi kasi yun dapat ginagawang obligasyon. So eto na nga mga Habibees, na miss ko po kayo. Kamusta po kayo? So I wanna announce that on May 9, I'll be having a concert together with my band, Chasing Goliath, and that will be at the Music Museum. So yung May 9 is actually a day before Mother's Day. I want the concert to be a tribute for all the mommies out there. Kung ikaw ay mommy, comment down below po ng isang bubuyog o isang heart naman. At tell me kung taga saan po kayo na mommy. I'm very inspired by many stories about mom and their children, mom and daughter, mom and son. Aking guest for today's video ay ang aking very good friend na si Rolly Lasam! What's up? Madlang people. Madlang people. Siyempre napapanood nyo na siya sa vlogs namin. Una ko siya nakilala, sabi ko talaga sosyalin tong batang to. Kasi siyempre maputi, tapos pogi, maayos magbihe. Sabi ko parang yayamanin. But di ba may ganun kang aura eh? Ewan ko. Oo, sosyalin. Pero kasi ang ganda din ng skin mo. Ganun. In fact, ginawa nga tong model. Before kay Lindy, ginawa tong model ng Habibie na soap eh. But anyway, nung mas nakilala ko si Rolly Lasam, nakita ko na ang dami palang pinagdaanan ng batang to. You didn't come from a rich family. Hindi. You're the breadwinner sa family mo. Yeah, ngayon, recently, starting nung pandemic, kuya. Ikaw ang nagpo-provide. Ilan ba kayo sa family nyo ngayon? Tatlo lang kami actually. Ako, si mama, tapos kapatid ko. Nasa La Union yung mama ko at saka kapatid ko. nandun sila sa bukid yun. Naalala ko, nakapunta kami doon dati. Oo, nasa gitna kami ng bukid. Ikaw ang nagtatrabaho and your work right now is one of the newest members ng Ryan Cayabyab Singers. He's a performing artist. So, saan ang papa mo? Bale, 7 years old pa lang ako, kuya. Kinuha na si papa ni Lord. Naging single mom yung mom mo. So, nung buhay pa yung papa mo nag-work, di ba? Anong work ng papa mo before? Seaman Siya. So, nung 7 years old ka na, kinuha na ni Lord yung papa mo, napilitan yung mama mo mag-work. Tama? Dahil nga biglaan, so hindi namin alam kung paano kami. Tapos di ko alam kung may natabi bang savings yung tatay ko. Basta grateful din ako na mayroon kaming yung lola ko, mama ni papa na sumuport sa amin that time. Pero syempre hindi naman lahat pwedeng hingin namin sa kanya. So si mama napilitang mag-work agad-agad. Ano mga pinasok na work ng mama mo? So dahil si mama wala siyang experience sa work, tapos gusto niya yung biglaan lang na makakuha na siya ng trabaho. Oo, kasi kailangan na agad-agad. Agad-agad na kaagad. So meron kaming kapitbahay ata na nag-offer sa kanya, which is maging janitress sa Ateneo. Sa Ateneo dyan sa Katipunan. Tapos hindi na kontento dun si mama. Kasi parang feeling niya kulang yung sahod pa doon. Magkano lang naman ang sahod ng janitress eh? Yung same person na nag-offer sa kanya doon ng work na maging janitress, nag-offer din sa kanya na mag-work din siya ng part-time sa Gilis Island, alam mo yung kuya? Bar sa Tomas Morato. So nag-janitress din si mama sa bar. Sa dalawang lugar siya naging janitress. At pinagsabi niya yung work na yun. So janitress siya sa umaga ng school hours. Tapos uuwi yan ng bahay ng mga 3 p.m. Ganun, tapos matutulogin, naalis yan ng bahay siguro mga 8 p.m. Ganyan, tapos hanggang madaling araw na yun. Wow. After nun, naging nung nagtrabaho siya sa Ateneo, nakilala naman niya yung may-ari nung restaurant dun sa harap, if familiar ka sa Sweet Inspirations. So doon na tumagal si mama, as na siya doon, natuto siya doon mag-bake, pinakalas niyang naging work, naging na siya, parang food checker, taga-check na lang ng mga food kung may buhok, yung mga Actually, sobrang proud ko at saka grateful ko sa mama ko at saka sa lola ko na ngayon ko lang siya na-realize na kung gaano kabigat yung trabaho. Kasi nung bata tayo, parang feeling natin, normal lang yung nanay, yung mga mama natin na pakainin tayo, di ba, na nourish tayo. Pero ngayon ko lang na-realize. Parang obligasyon nila. Pero ngayon ko lang na-realize na, hindi pinaramdam sa amin ng mama ko na ganun kahirap yung buhay noon. Kasi, maraming kaming pagkain, madaming laman yung ref namin, nakakakain. Ginapang niya talaga. Hindi namin naramdaman ng kapatid ko na mahirap yung buhay dahil sa kanya. Pero kapalit pala nun, yung paghihirap niya, na siya yung sumalo ng lahat ng hirap. What a mother is willing to do for her children. Totoo, kuya. Parang knowing kasi yung personality ni mama, parang wala siyang pakialam sa surroundings or sa basta focus niya kami. Hindi na siya nag-asawa. Parang 31 years old nung namatay yung tatay ko. Sa amin na siya nag-focus. So
parang hindi niya na iniisip kung ano isipin ng ibang tao. Basta, ang focus niya kaming dalawa ng kapatid ko. For me, I think this is the reason why right now, parang nakakabawi sa kanya. Kaya Yeah. kahit, alam naman natin, hindi regular ang trabaho ng mga performers. Kung wala tayong gig, wala tayong event, wala din tayong income. But you're so willing to be the breadwinner pa rin kahit nahihirapan ka din sa sarili mong finances because yun yung way mo na makabawi sa mama mo. Yeah, actually, kuya, hindi ko sinasadya na maging breadwinner. It happens lang nung saktong-sakto lang nung pandemic. So maraming nawalan ng trabaho. Isa si mama sa nawalan ng work. Tapos ang weird kasi doon naman ako nagkaroon ng work nung pandemic. Doon ako nagkaroon ng means of income. Doon ako nakatanggap ng sarili ko ng money. So parang ang amazing lang ni Lord na alam niyang hindi pwedeng ma-zero kami both. Gagawa siya ng paraan na pwedeng mawalan man yung isa pero merong darating na iba. Parang gano'n. Jehovah Jireh is actually one of the names of God that I really love. I love the name Jehovah Jireh because it means God the provider. And I really believe that na kung meron man tayong inaasahan na bagay kung saan tayo kumukuha ng ating pansustento, ang pang-araw-araw natin, if mawala man yun, God will also be the one to replace it because He will always find a way to provide for us. Nung nawalan ng trabaho ang mama mo, ikaw naman ang binigyan niya ng way para ikaw naman mag-provide sa family mo. Siyempre, nahihirapan ka din at meron ka din sarili mong challenges and struggles, pero still you're willing to give because you know, magaan sa loob, mag-give back because nakita mo rin yung paghihirap ng mama mo before. Totoo ko. At saka parang feeling ko, since 3 na lang kami, tapos nawala yung tatay namin nga. Hindi naman pinot sa akin yung obligasyon na yun. Pero parang naramdaman ko na lang sa sarili ko na kailangan kong mabigyan ng magandang buhay yung family ko. Parang ako na nag-assign sa sarili ko na gagawin ko to. Hindi naman ako pressure mapunta sa position na to. Yan ang maganda actually. Hindi kasi yun dapat ginagawang obligasyon. Hindi dapat pinipilit ang bata na magbigay sa magulang. Pero out of love, tayong children, kahit hindi tayo inoobliga ng ating mga magulang, masarap magbigay. Lalo na pag yung magulang na yun is alam mong maraming sakripisyo para sa atin din. 'Di ba? So it's not an obligation, rather a response out of love because you have also received love growing up. And because of that, I wanna invite you to sing with me today. Tomorrow natin i-upload to sing one of the songs na gustong-gusto ko from Mr. C. And Mabigat yan. I know. Sana hindi niya mapanood. Pero I just wanna say thank you to you for being my friend and thank you for sharing your story to us. Thank you For din. inspiring us. I know a lot of moms are also inspired by your story right now. Your mom, kahit hirap na hirap, ginapang niya talaga para makapag-provide sa inyo. Kahit tumanggap siya ng janitorial job, kahit naging janitress yung mama mo, ginawa niya pa rin yun because mahal niya kayo ng kapatid mo. And now it's your time to give back. Yeah. Message mo sa mama mo. Siguro kung may message man ako sa kanya ngayon, alagaan mo yung sarili mo, walang makakapantay sa sa kayamanan ng kalusugan kaysa sa perang kayamanan, di ba? So, alagaan mo yung sarili mo at saka gusto ko alisin mo lahat ng worries mo sa utak mo kasi kaya ako nagsusumikap para magkaroon ka ng peace of mind at saka ma-relax ka na sa state na to. I mean, tayong buong family. I love you, mama. Alam naman yun, mama. Mahal na mahal kita, ma. Love you. Abangan niyo po bukas, kanta kami ni Rolly para sa inyong lahat po.